Pero green lang siya. Unlike nung nakikita natin na mayroong mga yellow yung paglalagay nitong mga itlog tsaka yung mga benefits niya. Nakita ko warak na to. And ang gagawin ko dito is iriripat ko, no. Yan. Simulan na natin, ano. At hihiga ko lang muna siya. Everyone, this is Sir Misunab, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Kanina pag pasok ko dito sa ating garden, nakita ko tong kakaibang klase ng aking snake plants, ano. Actually, common lang naman to, pero sa akin kakaiba kasi ang lalaki na nila, no. Ito yung mga snake plants kung lumalaki, no. Ang tawag dito is snake plants ovritiana, no. Yan yung tawag diyan, pero minsan tinatawag din nilang tiger, no, tiger snake plants. Minsan tinatawag din po itong king millionaire, no. Maraming tawag diyan, ano, pero sa Tagalog minsan espada. At makikita nyo baka meron kayo nito. Gagawin lang naman natin is magre-repat kasi napansin ko yung kanyang paso ay pumutok na, ano. Sobrang dami na sigurong ugat nito. At mamaya makikita natin, ano, kung paano ang gagawin natin dyan. At samahan nyo ko ngayong araw na to. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-NDP, at ngayon nga pong araw na to, usapang snake plants na naman. Isang ordinaryong snake plants ang papakita ko sa inyo. Madali lang makita to, at I'm sure yung iba sa inyo nagkalat-kalat lang yung snake plants na to sa inyong mga bakuran, ano. Pero ayan po, yung ating mothers-in-law tang, yan, kasi pamilya rin yan, ano. At yung Sansevieria trifasciata, yan yung kanyang scientific name, pero ngayon ay Dracena na, no, kasi nga nilagay na po sa pamilya ng Dracena yung mga snake plants dahil po sa benepisyo na nakukuha sa kanila. Alam niyo naman ang mga Dracena, maganda pong air purifier, naglilinis ng hangin, at the same time nag-absorb ng mga lason, ano, na nagkalat sa ating hangin, at linis niya po yung ating hangin na nalalanghap sa ating bahay, ano. Kaya napakagandang meron kayo niyan sa inyong mga bahay, no. Puntahan na natin ang malapitan, yung sinasabi ko sa inyong variety, at tiyak magugulat kayo dahil sobrang laki nito. Lumalaki talaga to ng malaking malaki. So eto na nga, puntahan na natin ang malapitan, ano. Actually, ito yung mga tinrate ko, naging okay na yung ating mga mothers-in-law tang, ano. Gumanda na yung iba. Pero may mga tuyong natuyo pa rin. Tinatanggal ko na lang, ano, inaalagaan ko ng tanggal yung mga tuyo. Tapos, at least naiiwasan na yung mga napupunggos, ano, pinagkat ko na. Pero, natutuwa ako, ang daming papalabas na bago. Ang ganda, no. Ito na ba tinutukoy ko sa inyo. Isang uri din po ito ng trifasciata, no? Pero, yan, espada rin yung tawag sa kanya. Pero green lang siya. Unlike nung nakikita natin na mayroong mga yellow yung ating mothers-in-law tang na Laurenti. Ito po, ibang klase din to, no? Plain naman siya. Kaya siya tinawag na tiger kasi parang may pagka-tiger yung design ng kanyang pinaka, ayan, dahon. Pero tinatawag din itong king millionaire, no, kasi may millionaire snake plants. And alam niyo naman pag uso-uso, no, ang daming lumalabas na pangalan. Pero minsan sa nakagawian na lang, ano. O ayan. Ang nakakatuwa dito is hanggang ano ko to, pag tumayo ako parang hanggang dibdib, hanggang bewang, ano, yung laki niya. At yan, ang ganda niya. Hindi siya masyadong kapitin ng fungus. Ewan ko lang dahil siguro napaka-stable na nito. Tsaka hindi ko to nakita ang nang nagkasakit, ano. At ayan, nung binigay ito sa akin, bigay lang po kasi ito nung customer namin, pero matagal na. Shoutout po sa nagbigay sa akin na to, hindi ko na matandaan, ano, kung sino, pero sobrang thank you po kasi ito talagang daming humihingi sa akin ito, pero hindi ko to binibigay talaga, ano, kasi bigay lang din sa akin. Tapos nung nakuha ko yan, ayan, no, meron na siyang mga itlog-itlog na nakalagay, ayan, no. Grabe, no. Maganda po kasi sa snake plants yung
mga balat ng itlog, ano. Pero bibigyan natin yan ng another video, no. Yung paglalagay nitong mga itlog, tsaka yung mga benefits niya, ano, sa mga susunod pa nating video dito sa ating vlog. Pero for the meantime, dahil nakita ko po ito ay, ayan, kita nyo, warak na. So, ganyan po sila. Pag nagro-root bound, winawarak yung mga paso, ano. So, nakita ko, warak na to. And ang gagawin ko dito is iriripat ko, no. Pero, ayan, tingnan nyo. Kasi pag hindi nangyari yan, maaring, yan, ito yung fungus na sinasabi ko sa inyo, yung masyadong nauulan, ano. Or maaaring hindi maganda sa halaman kapag ganyan, ano. Pero, today, yan, ililipat natin to ng paso, ano. Kasi pag nagtagal-tagal yan, imbis na maganda yung tubo, tsaka maganda yung dahon, papangit, ano. So, papalitan lang natin ng paso itong ating snake plants na malaki na ito. Samahan nyo ko, tara. Okay, mag-start na tayo, no. At ang laki ni ring isa na rin, oh. Tingnan nyo, oh. Napakalaki. And dito ko siya ililipat, no. Yan, mas matibay itong pot na to. Actually, pwede ko na nga itong hatiin, eh. Kung halimbawa gusto nating talaga maparami, magdi-divide tayo ng roots. Kaya lang, isa-isa lang na may ganito ko. And ayoko na masyadong makalat, ano. Kaya itong variety na to, pag-design ko na katulad ng ginawa ko dun sa ating Laurentino na nilagay ko sa isang malaking pots. And siguro, ito may mga room for ano pa naman, mga new babies ito, no. Kaya naman, pwede pa siya, no, na ilagay sa mas ganitong kalaking paso. So, yan. Ang ganda ng dahon nito kasi parang walang kasira-sira, ano, unlike nung aking mga yan, Laurenti, ang daming mga nagtutubig. Pero this one, yan, simulan na natin, ano, at hihiga ko lang muna siya para makuha natin yung ating mga yan, at kita nyo, oh, grabe yung roots nito. Hindi ko itatapon yung mga nasa ibabaw niya kasi feeling ko yun yung nagpapataba sa kanya. Ito tips lang sa mga nag-aalaga ng snake plants. Make sure lang na hindi masyadong malaki yung inyong paso para dun sa halaman kasi nga nagiging cause ito ng root rot na tinatawag. Tingnan nyo ito, kaunti lang yung lupa niya pero mas safe siya, no. Kaya lang, sabi ko nga, kung hindi maiiwasan na maraming lupa yung inyong paso or maraming paglalagyan ng lupa, okay lang, basta ingat-ingat lang kayo sa pagdidilig kasi ang rule of thumbs dito, kapag tuyo na yung lupa tsaka kayo magdilig. Ano natin itong napakalaki natin, ang laki. Ayan, nahiwalay na yung iba. May nahiwalay siya. Actually may roots naman siya, oh. Pero yun lang nandun natin dito. Tanggalan na rin natin ang mga damo, no? Yan, oh. Sayang yung mga ganito, yung mga balat ng itlog. Papakita ko sa inyo mamaya. Pero for the meantime, ayan, tanggalin na natin ang mga damo na para sure wala, no? And yan, lagyan na natin ng lupa. Ang ginamit kong pating dito, yung aking ginagamit sa succulents, no, yung NDP soil mix. Yan, mabibili niyo sa Mini Dino Park and Eco Garden, no. Pero hindi ko na tinanggal yung mga lupa na kasama dito kasi minsan po kapag halimbawang yung ating roots nagagalaw pa, yan po yung nagiging reason para makakumit or magkaroon ng plant shock na tinatawag sa mga halaman, ano. At kapag nangyari yan po, maninibago na naman yung halaman nyo at pwede pong maging cause yan, ano, ng paninilaw ng dahon, pagtubig-tubig kasi hindi pa nagpe-perform yung roots. Kapag nagagalaw po kasi yung ugat ng mga halaman, ang tendency po niyan is napuputol yung pinaka main roots, ano. At kapag naputol yung mga main roots, hindi na magpe-perform muna. Kailangan niya pang mag-adjust dun sa soil niya at mag-produce ng panibagong roots kung saan
yun yung mag-a-absorb ng tubig. Kaya minsan napapansin nyo, bakit ba kabibili ko lang nito? Yan, naninilaw na kaagad. Tapos nagtutubig yung kanyang mga dahon. Dahil po, unang-una, kapag tinanim nyo yung halaman nyo at hindi pa nag-perform yung roots niya, possible na mag-overwater yan, ano? Lalo na kung ang ginamit yung pong soil ay hindi fast draining, no? Kaya importante rin po na kapag mag-riripat kayo, iwas muna ng dilig, lalo na kung mga bago pa yung mga snake plants nyo. Iwasan nyo yung pagdidilig ng madalas muna dahil po baka ma-plant shock siya tapos magkaroon ng root rot. Okay, lalagay natin yung mga balat ng itlog, no, na nakita natin diyan. Nung nakuha ko yan, meron ng ganyan tsaka mga ng puno. So ito magandang source ng calcium yung ating balat ng itlog, kaya naman isama natin yan dyan, ano. Sa susunod tuturuan ko kayo ng paglalagay niyan, ano, tsaka yung mga benefits na makukuha sa pag gamit ng balat ng itlog. So itong isa na to, yan, pamimigay ko na lang to, no, yung nakuha natin isang humiwalay. And ayan, nakapagtanim na tayo ng ating dambuhalang snake plants dito. At yan, safe na to, hindi na ako mag-aalala na baka mamaya pumangit siya. Ang ganda pa naman ng dahon, walang kasira-sira, no? Diba? Mas maganda siya doon sa iba nating snake plants na katatanim lang, kasi iba talaga dito yung aking mothers-in-law, parang nilukuban ng mga fungus. Ang hirap pa naman kapag halimbawa naapektuhan ng isa, minsan kumakalat, ano. Kaya mabuti tanggalin nyo na. So ayan lang naman yung ating ginawa ngayon. And ayan, ready nang i-display itong ating snake plants na ito. Mabilisang plant care tips lang po dito. Dahil ito ay green at mas marami yung pigment ng green, mas okay po ito na i-display sa loob ng bahay, no? Kasi mas marami siyang chlorophyll. Unlike ng mga may design na yellow, white, yan po kailangan niya ng araw, ano. Pero this one, mas tumatagal po yung ganitong variety, no. At kung meron kayo nito, yan, pwede nyo pong ilagay yan sa inyong mga tarangkahan ng pintuan, sa loob ng bahay, malapit sa bintana, sa inyong kwarto. Pwede kung saan-saan nyo ilagay yan, pwede, no. Hindi maarte sa araw. Pero ilabas nyo rin paminsan-minsan, ano, para makatanggap naman ng sunlight. Pero, yan, sabi ko, pagdidilig naman ito, pag natuyo na yung lupa, tsaka lang po diligan, no. Ang paglalagay po sa iba't ibang pwesto, halimbawa, ilalagay nyo sa loob ng bahay, halimbawa, ilalagay nyo sa labas ng bahay, dyan po, nakasalalay yung pag-a-adjust nyo ng pagtubig, ano, no. Basta ang rules of thumbs, pagtuyo na lupa, tsaka magdilig, no. So, yan lang naman, pataba, napakasimple. Pag mataba na yung lupa, no need na po yung patabain, ano. At kung gusto nyo pabulaklakin, kailangan mag-root bound muna siya. Tapos enough na sunlight, mabubulaklak yan, ano. Yung ating halaman na yan. So, yan po yung ating plant care tips. So, ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog. At meron na ba kayo nung snake plants na to? Maganda po yan kasi isa sa mga masuswerteng halaman, ano, sa susunod na taon. Kaya naman, yan, mag-alaga kayo ng mga snake plants, ano. Bukod dyan, sa pagiging maswerte niya, ang dahil pang benepisyo na makukuha, no. Salamat ng marami sa mga nagla-like, nag-share, nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po dyan itong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads po. At syempre po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search na po Hermes Sunao or Mini Dino Park in Eco Garden. Makikita nyo. Salamat ng marami mga ka-MVP. This is Hermes Sunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!